Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Mabuti po ang Diyos na buhay sa ating lahat. Amen po ba? Dahil po yung lubos na pinagpapala ng ating Diyos na buhay sa lahat ng panahon ng ating buhay. Isang pagbati po sa lahat ng naririto at lahat na po sa ating mga lingkod na tunay at tapat na naglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Naway po ipagpalain po ang bawat isang naririto. Amen po ba? Amen. Tanggapin natin ang pagpapala na bumula sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Isang pagbati din po sa ating mga kapatid via Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo po nawa ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na buhay. Ito po ay naway maging pagdilig po sa ating karunungan, ang mga salita ng Kristo na ating po mapapakinggan ngayong gabi. Andito po tayo sa ating prayer meeting. Sabik na po ba kayo sa salita ng Diyos ngayong gabi? Amen. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po ay mag-aawitan. Purihin po natin ang isang Diyos, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Amen po ba? Tayo po ay magsisimula na. Sige po. Inaanyaya ko po tayo lahat ng tumayo. Magsimula na po tayo ng puri sa ating Panginoon. Yan minsan po sa bawat buhay na bawat isa nakakaranas po tayo ng problema. Nakakaranas po tayo ng pagsubok. Nakakaranas po tayo ng hindi ka nais-nais. Ngunit, ang pagpupuri sa Panginoon ay dapat tayong maganap. Kaya sa oras po ito, inanyayahan ko po lahat tayong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga sariling wika o awitin. Kaya minsan pang awitin, kagalakan ko yung umula sa iyo, Panginoon. Palakasan ko ang nais ko'y kita
ang Diyos na banal na dakila ka sa lahat. Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami pinagkatipon-tipon. Ama, i-bless niyo po sana kami lahat dito, Ama. Sana pagpalain niyo po sana kami bawat isa, Ama. Sana po, Ama, bigyan niyo po ng karanungan at kalakasan si Pastor Mark, Ama. Sana po, Ama, walang hadlang sa aming gawain at ito'y magtagumpay. Ama, maraming salamat po. Ito pong aming salamat sa pangalan ni Jesus. Yes. Sabik na po ba kayo sa hay ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen. 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 Gising pa po ba ang lahat? Amen. Amen. Naway po, maging sabik po tayo sa bawat salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan. Ating pong matututunan po ngayong gabi ay napakahalaga pagkat ito po ay nagiging ating pong gabay sa ating buhay at ito ay nagbibigay ng karunungan po sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. At nawa po tayo makatagpo nawa ng pangunawa ngayong gabi. Focus po natin ang ating pandinig. I-focus po nawa natin ang ating paningin sa ating mga Biblia. Ang ating puso, naway hayaan po ninyong ang salita ng Diyos ay tumanim po dito. Amen po ba? Huwag niyo po natin hayaan na manakaw ng kaaway ang bawat salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Tayo po yung focus na sa pakikinig. Makinig ang may pandinig. Tayo pong lahat ay kailangan maging sabik sa salita ng Diyos. Amen po. Ang sabi nga po na ang salita ng Diyos, hayaan po natin na tumimo po sa bawat puso po natin. Pagkat ito pong salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay po sa bawat isa po sa atin. Nawa po ang bawat Biblia, may hawak na po ang lahat ng Biblia. Amen. Para po tayo po ay makapagsimula na. Inanyahan ko na po ang ating likod, hindi na po natin patatagalin. Tatawagan ko po ang ating ngayon pong gabi, alam po natin na napakahalaga ang pagpupuri po sa ating Diyos na buhay. Natunghayan po natin ang youth ministry at sila po ay may paghahanda sa darating nating anniversary. Sila po ay, yung mga tumayo po dito kanina, sila po ay isa sa mga namumuna sa ating mga kabataan. Now po ay ang lahat ng kabataan na nanood via Facebook Live. Now po ay kayo po ay inimbitahan po namin kayo sa darating na anibersaryo ng aming church sa 3rd year anniversary. Amen? Ngayon po, December 21, 8 a.m. po ang aming simula ng programa. Kaya napakahalaga po na magkasama-sama po tayo pagkat may kakaibang papakita at itatanghal po ang Diyos sa araw na yan. Amen po. Kayo po, sabik na po kaming lahat at kalalo na po, excited po talaga ang bawat isa mula sa mga bata hanggang sa mga elder po ng UIC, ng United in Christ Church. Lalo pa, darating po ang ating mga lingkod mula sa IPRM Pugao. Amen po ba? Isang pagbati po sa inyong lahat dyan sa IPRM Pugao, sa aming minamahal na Prophetess Josebina na sa ngayon ay nasa Mission Africa. Amen. Naway po ipagpalain kayo ng Diyos na buhay at naway po samahan kayo, saan man po kayo maporoon minamahal na lingkod ng Prophetess Josebina. Sa iyo po, naway po ma-bless po tayo sa bawat gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo pong lahat ay may kinakasabikan sa bawat gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po tayo mga lingkod ng Diyos ay tunay na magpagamit sa ating Panginoon. Nawa po magpagamit tayo sa bawat ministry na ating pong hinahawakan. Lahat po tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na tayo po'y makatayo at maglingkod po para sa Kanya. Kaya po, maging po ang lahat na nanonood ngayon sa December 21 na po yung nalapit na anniversary. Welcome po kayo sa pagdalo po sa celebration ng aming
third year anniversary. At tayo po welcome na welcome din na mag-invite kahit sino. Amen po ba? Marami tayong pagkain. Amen po ba? Marami tayong kain sa araw na yon, kaya kahit magpuno-punuan tayo dito, okay na okay yun. Pagkat ang Diyos na buhay ang itinataas natin ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Kaya po, kayo mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay ibigay po natin ang pinaka-the best po nating paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. And tayo pong mga anak ng Diyos, tunay nga pong meron tayong liwanag na dala-dala dahil tayo po ay magsisibing ilaw at asin sa sanlibutan ito. At ang bawat isa po sa atin ay maging kagamit-gamit saan man po tayong maparoon. Amen? Kahit saan po tayong lokasyon ng mundong ito, kahit man po tayo magkahiwa-hiwalay, saan man po tayo maparoon, bawat lingkod ng Diyos ay kailangan maging kagamit-gamit. Amen. Hindi po dapat masayang ang bawat salita ng Diyos na naitanim po sa ating puso. Hindi po masayang ang pagkakataon na ibinigay po sa atin ng Panginoong Heso Kristo na tayo po'y maglingkod para sa Kanya. Isang pribilehiyo po yun para po sa bawat isa sa atin. At tayo pong mga, lalo na po yung mga tumatayo po dito sa harapan. Kaya excited na din ako kung sino yung magiging successor ko ba. Kasi gusto ko na din, meron na din pong maging successor po sa ganitong tungkulin. Kaya napakahalaga po na tayong lahat ibigay natin ang pinaka-the best nating paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, pwede ko po bang anyayahan ang ating mga kababaihan, mga children, sa children ministry, ang ating kababaihan para po sa maikling intermission, yung special number ngayong gabi. Amen? Tatawagan ko po si Sister Angel, Sister Rogeline, and my mom, Sister Marlene. Yan, ihanda po natin ang ating music. Ito po isang pagtatanghal po nila para sa nalalapit na anniversary. Bigyan po natin sila ng espasyo. Pagtulong po ako. Sige, bago po hinahanda yung kanilang yung sasayawin na special number, pwede po ba ako maghingi ng ilang mensahe galing po sa inyo? Pwede po ba? Dahil kayo po ay nagiging kagamit-gamit na anak ng Diyos, pwede ko po bang mahingi ang inyong pagbabahagi kung paano ka binago ng ating Panginoong Heso Kristo? Sige po, Sister Angel.
Po, Sister Judith. Go, Judith. Anong natutunan mo sa ay ko si Maymay na lang. Okay. Ang nangyari po dati sa buhay, yung anak po ako sa Pinas. Dati po, hindi pa po ako nakakilala sa Diyos. Anak pa po ako nung nasa Pinas. Ngayon po, binago na po ako niya. Hindi na po ako katulad ng mga dugo po sa Pinas. Amen. Palakpakan po natin si ang Diyos sa buhay po ni Maymay. Napaka-iksi ng kanyang sinabi pero alam po natin sa bawat bata, alam po natin na merong ginagawa ang Diyos, merong plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ayan po, nakahanda na po ang ating sayaw para sa special number. Awitin mong ito, susunod sa utos mo, Panginoong Jesucristo. Inaalay ko sa'yo ang buhay kong ito. Susunod sa utos mo, Panginoong Jesucristo. Sasamba at susunod, pagpupuri sa pangalan mo. Sasamba at susunod, magpupuri sa pangalan mo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka ng lubos, itaas ang pangalan mo, Jesucristo, Jesucristo. Inaalay ko sa'yo awitin kong ito. Susunod sa utos mo, Panginoong Jesucristo. Inaalay ko sa'yo ang buhay kong ito, susunod sa utos mo, Panginoong Jesucristo. Sasamba at susunod, magpupuri sa pangalan mo. Sasamba at susunod, magpupuri sa pangalan mo. Purihin ka, O Diyos,
sayaw po para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Palamakan po natin ang mga children ministry ko na tunay na kagamit-gamit sa kanilang tungkulin. Amen. At binabati ko din po ang kanilang choreographer. Special mention ko po natin ang ating lingkod na si Pastor OG. Ayan. Praise God. Purihin mo natin ang Diyos na buhay sa mga buhay ng lingkod na to. Hallelujah. Hindi na po natin pagtagalin. Nahihain ko na po ang ating lingkod para po sa salita ng Diyos at hahain niya po ngayong gabi. Muli po itanghal po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palapakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Apostol Mark Angelo Cornel. Biskat makapulutan. Okay. Muli magandang gabi po sa ating Diyos na buhay. Ama nating lahat, ama ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi sa Panginoong Hesus na hindi natin nakakalimutan na siyang tumubos sa atin. Kahit tiyak na magpahamak sa apoy ng siyang pero hinalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Nagpapakos sa krus. Magandang gabi sa Banal na Santong Espiritu na patuloy tayong may tinatama, sinasamahan, pinag-iisip kung anong dapat gawain. Magandang gabi sa ating mahal na Prophet Josie o si Binay Damlasan na nasa kasalukuyan nasa Africa po ngayon. Ngunit po, isa ang Pilipinas na naghatid ng revival sa Africa. Sa pamamagitan ng ating mahal na propeta o si Binay Damlasan. At magandang gabi sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry. Magandang gabi sa lahat ng ating FB Live viewers. At siyempre magandang gabi sa inyong lahat na nandirito, bata matanda, mga sanggol. Magandang gabi sa atin, mga nasa tiyan pa, magandang gabi. Hallelujah. Maganda po ba talaga ang gabi? Amen. Okay. Iayos po natin ang ating mga official expression. Normal po na kapag tayo ay nagagalit, pumapangit yung itsura natin, sumasama. Kapag tayo nagugutom, normal, ganun din. Kapag tayo napapagod, normal, ganun din. Ang hindi po normal, yung naging steady na po, na ganun po yung itsura natin. Amen. I rebuke that kind of spirit. I-rebuke ko po yan. Hindi po normal ang maging malungkot habang buhay ang isang Kristiyano. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kailangan po natin i-exercise yung ating sarili na maitama yung mga pangit sa atin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po yan pagiging plastic, hindi yan pagiging parang artista ka. Kasi may mga muscle po yung mukha po natin. May mga muscle po yan. Kung saan mo siya sinanay, doon siya susunod. Amen po. Itong part po natin, kilay po natin. Pag lagi kang malungkutin, makita mo na lang, nakaganyan po yan. Opo. Pero pag lagi kang masayahin, makikita mo yan, nakaganyan yan. Totoo po yan, sinasabi ko. Kaya nasa inyo po ang solusyon kung paano maging maaliwalas ang mukha po natin. Amen. Amen po. Amen. Sikapin po natin. Amen. Baka sabihin niyo, grabe si Pastor Mark, pati facial expression, pinapakaalaman. Tayo po ay worshiper sa kahit anong paraan. We are called to be worshiper. Amen po ba? Gusto niyo pong tawag dyan, paliwanag. Sa iyong pananamit, sino ang napapapurihan? Kunyari, nag-shoot ka na.
Araw-araw ang suot mo hanggang singit na sa mga kababaihan. Hanggang singit na, kita cleavage, panlok na lang. Sino po napapupurihan doon? Ang Diyos o si Satanas? Satanas. Pero ang araw-araw ang sinusuot mo, hindi naman yung parang losyang, yung po talaga, yung damit pambahay. O kaya sa mga symbolism ng mga damit, sa mga symbolize. Kapag ang mga sinusuot mo, mga Bible version na kasulat, mga isda, ganyan, ano pa ba, cross, na hindi baliktad. Amen po ba? Sino na itataas natin? Ang Diyos. Amen po ba? Pero magsuot ka ng kwan, itim, tapos may bungo pa, may dugo-dugo. Nakuha po ninyo? Nakuha po ninyo yung pagkakaiba ng bawat side. Amen. Ganon din naman sa facial expression. Amen. Amen po. Ganon din po sa facial expression. Napapapurihan ba ang Diyos kapag lagi kang nakikitang nakasimangot? Alam ko po may nasasaktan na akong damdamin, pero kailangan pong itama. Kasi kung hindi tatama, mananatili pong mali. Amen. Ang isang mali, kapag pinabayaan mo siya, mananatili siyang mali. Kaya kailangan po siyang itama. Kailangan sa pananalita po natin, napapupurihan ng Diyos. Sa kilos natin, napapupurihan ng Diyos. Nakuha po ninyo? Kung paano tayo magtrabaho, napapurihan ng Diyos. Kung paano tayo tumugtog, napapurihan ng Diyos. Kung paano tayo kumanta, napapurihan ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat po napapurihan ang Diyos. Doon po papasok yung number 1 mo talaga ang Diyos. Amen po ba? Sinisikap mo siya maging number 1 sa buhay mo kasi ginagawa mo sa harapan niya, pinipilit mo magkapagbigay ng the best sa Kanya at hindi po lingid sa Diyos yun. Nakuha po ninyo. Kaya useless po yung pag-aaral natin dito kung hindi naman natin na-i-apply. Amen po. Amen po. Useless po. Kung kapag napakinggan mo, hindi mo naman talaga tinatry. Useless po yun. Nakuha po ninyo. Uulit-ulitin ko lang. Kapag mong bisita ka sa bahay, problemado na nga yung tao at ang itsura mo nakasimangot pa. Tapos sasabihin mo, magandang balitang hatid mo. Mainggan niyo po kaya yung tao. Masusulin mo kaya yung tao. Kaya nire-review ko po. Amen. Kasi kung ano yung nakasanayan mo na dito sa church, dala-dala mo rin yan kapag naghayo ka. Nakuha po ninyo. Huwag niyo po sana mamasamain. Amen. Huwag niyo pong mamasamain. Kasi baka mamaya magpapakamatay na yung binibisitan yung bahay. Tapos dadagdagan pa ng pagbisita mo. Amen po. Nagdadala po tayo ng positive energy. Amen po. Kaya dapat dito pa lamang po sa loob ng iglesia, makasanayan na po natin. Ang tanong, masama po ba na maging masiyahin po tayo? Hindi po ba hindi? Alam natin sa rin natin hindi. Pero bakit hindi ginagawa? Katigasan po ng ulo. Doon po papasok yung katigasan ng ulo. Alam mo kung ano yung tama pero hindi mo ginagawa at paulit-ulit na tinuturo, katigasan po yun ng ulo. Amen. Amen po. Wala po yata akong kampi. Lahat po yata kayo kakampi na ng kwan. Amen po. Yan po ay hindi po para sa akin. Para sa inyo din po yan. Para kagiliwan po kayo ng mga tao. Kung may trabaho po kayo, hindi maiinis sa'yo yung amo mo kasi pag tumitingin siya sa'yo, positibo yung nakikita sa'yo, hindi negatibo. Amen po. Kahit wala po tayong itsura,
Pero kapag tinitingnan tayo ng tao, parang ang saya-saya niyang tingnan. Kung ikaw ay lalaki, binata pa, kahit wala kang itsura, minsan ganun ang kriteriya ng babae. Naghahanap siya kahit walang itsura, pero pag tinitingnan niya, ang saya-saya. Hindi ka pa naniligaw, sinagot ka na. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nakikita, dito sa lalaking ito, hindi ako magiging malungkot. Amen. Nakuha po rin nyo. Pero yung isang babae pagtingin sa'yo, ito, lagi ko na pong in-example to. Binabangungot ka, di ba? Pinilit mong makatakas sa bangungot. Tapos pagising mo, bangungot pa ulit. Tanong mo lang, Pastor. Saan ba ang inyong Pastor? Parang. Oo. Amin ko, baka sabihin ng asawa mo, balik na ako sa pagkatulog, bangungot ulit. Di ba? Huwag niyo pong masamayin yung pagtutuwid ni Pastor. Amen. Magagamit niyo po yan pang soul win. Amen. Gusto po natin mamunga. Isin po natin yung mga facial expression po natin. Gawin natin maka-Kristiyano talagang itsura natin. Amen po ba? Para kang hindi niligtas ni Kristo niyan. Nakuha po ninyo. Amen po. Amen po. Amen. Christmas po ngayon. Bigyan ko kayo ng example. Christmas. Yan. Yan. Ano kadalasan ng nangyayari pag Christmas? Bigayan ng yan. May nakita po ba kayong kwan? Binigyan ng pera na kwan? 1,000. Si Pastor po, hindi po ninyo mararasonan si Pastor. Na ganito na talaga ako. Sa lahat po ng mabibigyan ng regalo, ang reaksyon po niyan, maaliwalas po yung mukha. Amen. Amen. Ngayon, rasonan niyo po si Pastor na ganito talaga ako, hindi ako maniniwala. Imposible po yan. Pag binigyan ka ng 1,000, imposible hindi ka mapapangiti niyan. Pag binigyan ka ng gusto mong gamit, imposible hindi ka mapapangiti. Mapapangiti ka po niyan. At sa pagngiti mo, tumingin ka sa salamin. Ako pala to ah. Pwede pala. Opo, sabi ko sa inyo, pwede naman pala. Amen. Ngayon, pwede naman pala, bakit hindi mo ginagawa? Papasok na naman po dyan yung katigasan po ng ulo. Amen po. Amen. Amen. Wala yung taong kambing. Amen. Gusto po natin pumasok yung bagong taon. Puro nakaganyan yung itsura. Sino pong may gustong ganon? Wala. Magpatuwid na po tayo. Amen. Amen. Magpatuwid na po tayo. Amen. Gayahin natin si Matias. Ayan, kahit may problema, always, tayo po tayo ng mga pulubi. Amen. Minsan din ang nakakaingit sa mga pulubi. Kahit wala silang makain, walang masilungan, nakangiti pa rin po. Amen. Ganun din ang mga bata. Wala silang kamalay-malay. Kahit wala nang pambayad ng kuryente, wala nang pambili ng bigas, nakita nyo ninyo, nakangiti pa rin. Kasi wala silang malay-malay. Nakakaingit yung ganung sitwasyon. Amen. Kaya kapag tumanda ka na, parang isip-isip mo, parang ang gandang bumalik sa pagkabata. Amen. Walang iniisip na problema. Amen. Yan ang nagustuhang ugali ng Diyos sa mga bata. Amen po ba? Amen. Hindi sila yung nakatutok sa problema. Amen po ba? Amen. Ganon din naman tayo sa mga Kristiyano. Kapag lagi tayo nakatutok sa problema, talaga naman,
Para bang wala nang ginawang maganda ang Diyos sa buhay mo. Sabi ko po sa inyo, kapag naging malungkot ka na buong buhay mo, parang wala nang ginawang magandang pabuti ang Diyos sa buhay mo. Hanapin mo yun. Para maging masaya, hanapin mo yung magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung hinahanap mo yung problema at pinoproblema mo. Amen. Marami pong paraan para tayo po ay sumaya. Amen. Amen po ba? Si Pastor Mark, marami din pong paraan. Hinahanap ko yung tao na pag tinignan ko, sumasaya ako. Amen po, ganun. Amen. Bilang may paraan ka para pasayahin mo yung sarili mo. Amen po. Amen po. Amen. Pero normal po talaga na minsan hindi ka nagiging masaya. Normal po yun. Ulitin ko, normal yun. Na meron din tayong parte ng buhay na kahit pwede mong maging masaya, hindi ka talaga magiging masaya. Di ba? Yung tipong namatayan ka, masaya ka pa. Hindi po normal yun. Amen. Ang hindi normal, yung pagkatapos mamatay, nailibing, lumipas ang 5 years, 10 years, hindi ka pa rin nakamove on, malungkot ka pa rin, hindi po yung hindi normal. Amen po ba? Amen. At hindi rin normal na araw-araw malungkot ka. O, kasi ulit-ulitin lang ni Pastor, wala pang ginawang maganda sa iyo ang Diyos at lagi kang malungkot. Isip-isipin po rin nyo yan. Wala bang ginawang maganda sa iyo ang Diyos at lagi kang malungkot. Yung malaman mo lang, naliligtas ka ng Kristo. Di ba? Dapat maging masaya ka na dyan. Amen po. Amen. Yung kumakain ka 3 araw, 3 beses, isang araw. Ayan. Di ba? 3 beses isang araw kumakain ka, dapat masaya ka na yan. Yung may iniinom kang malinis na tubig, kaya masaya ka na yan. Yung humihinga ka ng normal buong maghapon, kaya masaya ka na yan. Yan yung sinasabi ko, na kung buong buhay mo malungkot ka na, parang ang manhid mo naman na mayroong ginagawang maganda sa iyo ang Diyos. Huwag po tayong maging manhid sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Amen. Kung marunong lang tayo mag-appreciate ng ginagawa ng Diyos, yung sumisikat yung araw sa iyo, marunong ka mag-appreciate. Salamat po Diyos. Pinapasikat niyo po yung araw, nasisinagan yung palay, tumutubo yung palay, yung pinapaulan. Salamat po Diyos. Natidiligan po yung halaman ko. Kung marunong ka mag-appreciate ng ganyan, mapapangiti ka. Pero kung ikaw yung tao na wala kang mag-appreciate sa ginagawa ng Diyos, sa sinasabi ko po sa inyo, magiging malungkutin ka buong buhay mo. Amen po ba? Kailangan hanapin natin yung ginawang mabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Tumitibok na normal yung puso mo. Dapat masaya ka niyan. Nagpa-function ng normal ng kidney mo. Dapat masaya ka niyan. Nakuha po ninyo. Kasi pag naging abnormal na yung tibok ng puso mo, baka mamaya, doon mo lang ma-appreciate eh. Minsan kapag binawi na ng Diyos yan, mga yan, yung mga normal na nangyayari sa katawan mo, doon mo lang ma-appreciate. Amen po. Amen. Nakuha po ninyo. Ngayon, hindi masakit yung ulo mo. Hindi mo siya na-appreciate, di ba? Buong maghapon, hindi sumakit yung ulo mo, na ipagpasalamat mo ba sa Diyos yan? Amen. Umamin po yung van. Ngayon, di ba pag sakit ng ulo mo, tapos biglang nawala, doon mo siya talaga totoong na-appreciate. Mabuti pala siya na hindi na sumasakit yung ulo mo. Pero pag sumasakit na, doon mo naisip ang hirap ng sitwasyon. Amen. Amen po. Meron din pong topic yun how to become happy.
mga way kung paano ka maging happy. Amen po ba? Kunyari, pumasok ka ng trabaho, ito po, pumasok ka ng trabaho, nag-expect ka ng 1 million na sahod. Tapos hindi naman pala 1 million yung sahod mo. Hindi lang ka magiging malungkot. Pero pagpasok mo, ang expect mo, ang sahod mo ay hindi ka naghahangad ng malaki. 100 lang. Okay na sa'yo. Tapos malaman-laman mo 1,000 pala yung sahod mo. Yan. Di ba? Expect a little. Ha? Huwag mag-expect ka ng maliit lang. Huwag yung imposible na Amen po. Amen. Kasi minsan mabibigo ka sa expectation versus reality. Amen po. Yan may mga tip yan kung paano maging happy na people. Amen po. Okay. Amen. Masaya na po ba? Amen. Amen. Kanina na-delay yung pag-akit ko dito kaya okay na si Pastor Nabi. Okay din. Ayos yun. Kaya nang flexible na. Natitrain na ang MC natin. Late yung pagtayo. Dapat nandito na ako kanina. Kaso may sinueto pa ako. Amen. Yung aking asawa. Kasi nagtuturo ako sa iba. Tapos siya mismong makikita. Amen. Amen. Hindi po tama yun. Amen po. Amen. Kailangan bago ko makapagturo sa inyo, sa pamilya ko muna. Amen po. Amen. Okay, kasi hindi ako magiging effective dito, tatayo ako. Kasi babato ninyo yung asawa mo, yung anak mo. Biblical po yan. Kailangan ang leader na itatayo sa isang iglesia ay marunong mamuno sa kanyang pamilya. Amen po. Okay, samahan po ninyo ako sa... Ayan na. Umpisa na ng Kalbaryo, sabi ni Matias. Sabi ni Matias, sino naman kayang tatamaan yan? Okay. Malapit na po ang anniversary natin, kaya dapat pang anniversary po ang mga galawan. Amen po ba? Amen. Yan po ay tanda na pinapahalagan natin. Kapag celebrate ka ng anniversary, tanda yan na pinapahalagan mo yung ginawa ng Diyos na pag-iingat isang buong taon. Amen. Amen po ba? Amen. Yung blessing na binigay ng Diyos isang buong taon. Amen po ba? Amen. Yan ang pag-celebrate ng anniversary. Pinapahalagan mong ginawa ng Diyos sa buong taon. Amen. Pinagdiriwang mo yung ginawa niya sa iyo. Sa iglesia na to. Pinagdiriwang natin sa iglesia na to ang ginawa ng Diyos isang buong taon. Kaya yan po ay dapat hindi normal na linggo. Yan ay extraordinary na gaganapin. Amen po ba? Amen. Amen po. Kung dati ang lundag mo, halos hindi umangat sa sahig, siyempre pag anibersaryo, iisipin mo, madaming ginawa ang Diyos sa isang buong taon. Ito yun. Pakita mo sa Kanya yung pagpapalaga mo doon. Amen po. Amen po ba? Amen. Amen. Kaaway yata lahat ako eh. Okay. Ganun po talaga. Paglingkod ka ng Diyos, minsan marami kang makakalaban sa pagtutuwid. Pero hindi ako yung magpapasuko sa inyo. Ang Diyos na magpapasuko sa inyo sa akin. Kasi ang tinuturo ko ay ang Kanyang salita. Amen po. Okay. Sa Hebreo 4:14. Okay. Mang Diyos na banal dakila, kataas-taasang Diyos na nilanirahan sa langit, Diyos na mahabagin,
Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, Diyos magpakailanman, Amang Diyos ako po yung nagpapakumbaba. Araw po nakikita po ninyo sa aking puso, karamihan sa aking isip. Akalinisan po ninyo ito ng banal na dugo ng anak kong si Jesus. Lahat po ng hindi karapat-dapat sa akin ay tanggalin po ninyo. Nang sabihin ay magkaroon po ng kapangyarihan ng aking pagtuturo. Amang Diyos, di po ako umaasa sa sarili ko pong galing, sa sarili kong talino. Kundi umaasa po ako sa talino na ibibigay po ninyo sa gabing ito. Amang Diyos, makapagturo po ako ng tama ng mga karapat-dapat na katuruan na ikalalago ng pananampalataya ng aking mga kapatid kay Kristo. Amang Diyos, ihanda niyo po ang kanilang mga puso, palambutin niyo po ito. Sa gayon ay madali po itong mataniman ng inyong pong salita. Walang iba kundi ang aming Panginoong Heso Kristo. Amang Diyos, maitanong po sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang puso ng salita. At ito po'y mag-uugat, tutubo at mamunga. Ito po'y magliliwanag sa kanilang buhay. Amang Diyos, salamat po. Maraming salamat po. Binibigyan po kami ng pagkakataon. Sumamba po sa inyo. Binibigyan po kami ng pagkakataon. Kami po ay makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aking sampalangin sa makapangyarihang pangalan natin po si Jesus. Yeshua. Amen. Ano pong title po sa inyo? Si Jesus ang pinaka-unang pari. Dinyahan ko po ang lahat na kung maaaring lahat po tayo may hawak na Biblia. Palatandaan po yan na kapag hindi mo sinikap na makapaghawak ng Biblia, palatandaan po yan na nangawalan ka ng interes. Amen po ba? Yasikapin po natin. Yung mga baguhan, maintindihan pa natin na wala silang Biblia. Pero yung mga datihan, ilang taon na po tayo? 3 years. Sa 3 years po, posible o imposible na makapagpungat po ng Biblia. Ayan. Nasabi ko po sa inyo, si pastor po ay hindi niyo mararason. Amen po ba? Kapag ikaw yung leader na mararasunan, magpaparami ka ng membro na marason. Tandaan po ninyo, mga first batch ng mga pastor. Kapag ikaw ay naging leader na ng isang iglesia, ikaw ay mararasunan ng iyong member. Magpaparami ka ng marason na member. Amen po ba? Pero baka ma-misinterpret ninyo. Pwede naman po magrason kay Pastor Juan. Nakuha po ninyo. Pero siguraduhin ninyo, yung rason ninyo is talagang may punto. Amen po. Ang ibig kong sabihin na hindi ka marasonan, dapat ikaw yung leader na talagang may alam. Amen po ba? Ang maging mayabang ang dating sa iba. Pero dapat ganyan po talaga. Kapag ikaw ay leader na mas may alam sa member, hindi ka mararasonan ng miyembro mo. Amen po ba? Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Kailangan strong ka na leader. Hindi ka kayang paikutin ng miyembro mo. Thank you. Para maging malinaw, ikaw yung leader na narasonan ng rason na hindi naman karapat-dapat. Ako po ninyo, leader ka, tapos nirasonan ka ng membro mo, tapos yung rason niya hindi karapat-dapat pumasa sa'yo. Nakuha po ninyo yung punto. Yung mababaw na rason, pumasa sa'yo. Tapos napakinggan pa ng ibang kongregasyon. Pwede pala kayo pastor yung ganung rason. Nakuha po ninyo. Darami po yung
miyembro mo ng marason. Okay. Pero kung ikaw yung leader na alam mo yung pasikot-sikot, papunta pa lang sila, ikaw pauwi na. Yung rason niya, alam mo, rason yun ng kwan, nagpapalusot lang. Nakuha ba ninyo? Ikaw yung leader na alam mo, napabasa mo yung iniisip ng tao. Yung gusto lang magpalusot ng tao, alam niya nang mali siya, nagpapalusot pa siya. Kung matalino kang leader, alam mo yun, na nagpapalusot lang yung miyembro mo. Amen po ba? Alam mo na nagpapalusot lang. Dapat hindi makapasa sa iyo. Amen. Kasi kapag nakapasa sa iyo, o minsan alam mo nang mali din talaga, ipinasa mo, pagkonsinti po yun. Nakuha po ninyo. Hindi mo pinapalago yung tao, kundi tinuturuan mo manatili ng ganoon, magiging bansot po siya. Yan po, ang tawag po ni Pastor dyan, bansot Christian. Amen po. Naging bansot na siya. Kung taga-upo na siya, habang buhay na siyang taga-upo, hindi man lang siya lumago. Amen po ba? Okay. Saan ba yun? O diba na, biglang nakahawak lahat ng Biblia. Ako po ninyo. Ayan po ang palatandaan ni Pastor Mark na minsan nalamig na yung tao kapag tamad na siyang humawak ng Bible. Ibig sabihin po, wala na siyang interest. Nakuha po ninyo. Kaya nakakalungkot po minsan. Dati kahit hindi mo papahawakin, ganyan nakangiti. Parang titingin pa sa'yo yan Pastor, bago yung Bible ko. Pero habang patagal ng patagal, yung bago niyang Bible, wala na, na-display na. Amen po ba? Amen. Dapat hindi po ganoon. Hindi po paatras ang Kristiyano, kundi pabante po. Amen po. Okay, si Jesus ang pinakapunong pari. Hallelujah. Sa panahon po natin ngayon ay may mga kaparian pa rin. Amen po ba? Pero pag-aralan po natin kung dapat pa bang may pari pa ngayon. Amen po. Totoo naman po sa Biblia may mga pari po. Amen. Kaya nga magpakatag tayo sa ating pananampalataya. Pag-aralan natin kung ano bang trabaho ng pari. At ngayon nalalaman natin si Jesus ang pinakapunong pari. Alam na po ba natin yan o ngayon lang po natin nalaman? Kaya na po sumugod sa sarili ninyo. Amen. Amen. Si Jesus ang pinakapunong pari. Verse 14. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi yung alam mo na nananampalataya ka, yun lang. Ang sabi, magpakatatag sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Amen po ba? Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Verse 15. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Amen po ba? Diyan po pasok yung pan. Alam po ba yung mga pari? Bakit hindi sila nag-aasawa? Talagang sinisikap na maging banal. Hindi talaga magkasala. Amen po ba? Pero may kahinaan. Amen po ba? May kahinaan. Meron pong kahinaan. Ibig sabihin, tao pa rin. Amen. Tao pa rin. Nauuhaw, nagugutom, natutokso pa rin. Siyempre, na kapag tumingin sa mga bagay-bagay na nakakakuha
pumali, pwede pa rin matukso, amen. Pero ang pari, pinaglalabanan. Amen po ba? Sila yung number 1 na talagang iniingatan nila yung madungisan, yung kanilang yung kung sa puti, talagang iniingatan mo na huwag mamantsahan. Amen. Yan ang mga pari. Nakuha po ninyo. Yan ang mga pari. Kasi kung hindi ka magiging ganoon, hindi ka karapat-dapat na maging pari. Amen po ba? At ang Panginoong Yesus ang pinakapunong pari. Verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kailangan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Chapter 5, verse 1, ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Sino daw ang pumili? Ang Diyos mismo. Amen. Hindi tao. Yan po ang history. Ang pinakatotoong tatalaga ng pari. Hindi po tao ang pipili, kundi ang Diyos. Pinakapunong pari. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang kasalanan. Parang siya yung tagapamagitan. Amen po ba? Tagapamagitan. Siya yung namamagitan sa Diyos at tao. Nakuha po. Ang pari, siya namamagitan sa Diyos at tao. Amen. Yung nagtatanggol. Verse 2, mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. Amen po ba? Nakakaunawa. Ang pari po, nakakaunawa siya ng nararamdaman ng mahina. Kasi mahina rin siya. Ang pari po, nakakaunawa ng nararamdaman ng gutom. Kasi tao rin siya ng gutom. Ang pari po, nakaunawa rin siya ng taong nauuhaw. Kasi naranasan niya rin mauhaw. Amen. Nakaka-relate. Amen po ba? May tinuturo ni Pastor para para talagang pumasok sa iyo ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa mo. Alamin mo yung sitwasyon niya. Nakuha po ninyo. Para pumasok talaga ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa mo, alam mo yung sitwasyon niya. Kasi kapag hindi mo nalaman yung sitwasyon niya, hindi papasok sa iyo ang tunay na pagmamalasakit. Minsan kailangan mo dapat maranasan mo yung naranasan ng tao. Ganito. Eliya. Nung ang mga kapitbahay natin yung namatayan. Amen po ba? Ito sa mga kapitbahay natin. Namatayan dito, namatayan doon, namatayan doon. Di ba nung iba yung namatayan, hindi naman todo yung iyak mo? Nakuha po ninyo. Nung iba yung namatayan, hindi naman todo yung iyak mo. Nakuha po ninyo. Pero nung ikaw na yung namatayan, parang narinig niya ba? Yung kagabi kay Brother Dodong, di ba? Di ba? Nung ikaw na yung namatayan, todo na yung iyak mo. Ngayon mo naunawaan, ganun pala yung sitwasyon ng mga kapitbahay kong namatayan. Di ba? Doon lang papasok minsan. Ngayon, kapag meron ka ng dadalohan na namatayan, dahil naranasan mo ng namatayan, doon na papasok yung itong magmamalasakit. Alam mo na yung nararamdaman nila kasi naranasan mo na.
Pero hanggat hindi mo naranasan, parang OA ang dating. Grabe naman umiyak yun. Di ba? Minsan ganyan tayo, amen. Aminin. Minsan kapag dumadalo tayo sa mga dibing-dibing, ganyan, papasok na sa litsyo, di ba may mga pumapasok sa isip natin, grabe naman yun, uwi. Hindi mo pa naunawaan yung sitwasyon niya. Pero pag ikaw na rin yung may ganoon, ayan, doon na papasok. Ito pala yung pakiramdam ng taong kinansyawan ko dati. Amen po ba? Nakuha po ninyo. Kaya para pumasok ang totoong pagmamalasakit sa kapwa, alamin natin yung, abutin natin yung nararamdaman niya. Amen. Amen po. Amen. Okay. Isa na tayo. Yan ang isang sangkap para ikaw ay maging pinunong pare. Nakuha po ninyo. Nararamdaman mo ang pakiramdam ng kapwa mo. At ang pinakapunong pare ay si Hesus Kristo. Verse 3. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Verse 4. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pare ay hindi maaaring makuha ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Sino po si Aaron? Kapatid ni Moises. Amen po. Ayan. Di ba? Verse 4, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Verse 5, gayon din naman hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Ibig sabihin po niyan, hindi mismo ang Panginoong Yesus ang nagpresenta na Ama, ako na yung magiging pinakapunong pari. Hindi po ganoon. Hindi po uhaw sa posisyon ng ating Panginoong Yesus. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong Ama. Verse 6, sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kailan po lumitaw ang paring Melchizedek? Sa panahon po ni Abraham. Amen po ba? Wala na tayong alam kung saan lahi nanggaling si Melchizedek. Basta lumitaw na siya. Amen po. Verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Parang ang kikli lang. Bagay. Okay. Verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dinilig siya ng Diyos. Kami malalim itong ibig sabihin. Ulitin natin. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Ano po yung tinutukoy na kamatayan dyan? Kamatayang spiritual. Nakuha po ninyo. Kasi kung kamatayang physical to, hindi dapat mamamatay si Kristo sa krus. Unawain po na may pangunawa. Laliman po natin yung pangunawa natin. Verse 7, ulitin po natin para mas lalong maintindihan. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Ano ang pumapatay sa atin, spiritual? Kasalanan. Talagang todo ang panalangin ng Panginoong Yesus na huwag akong magkasala, huwag akong magkasala. Patatagin ako. Nakuha po ninyo.
Ganyan ang naging buhay ng ating Panginoon Jesus nung nabuhay siya dito sa mundo. Talagang nilabanan niya. Akala ninyo, ang Panginoong Jesus, hindi niya sinupil ang kanyang sarili nung nabuhay siya. Katulad natin siya, na pwedeng magkasala. Amin po. Pero sinupil niya yung sarili niya. Nanalangin siya. Nag-ayuno, sinupil niya. Kasi gusto niya talagang magampanan yung kanyang mission. Amen po ba? Na siya ay mamuhay dito sa mundo walang dungis para maging karapat dapat siya maging alay, maging handog. Amen po. Kaya todo, ay no, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Kamatayan spiritual po yan. Amen po. At dininig siya, dahil nga ganun ang ginawa niya, ano nangyari? At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Sino dito matagal na may pinapanalangin sa Diyos at hindi pa siya answered prayer? Sino? Amen. Siguro halos lahat naman. Anong sikreto? Nabasa na natin. Anong basa? At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Madaling pasagutin ng ating Diyos. Amen. Sa ating panalangin. Ang sikreto, lubusang magpakumbaba. Amen po. Kung anong ginawa ng ating Panginoon Jesus para dinggin ang kanyang panalangin, lubusang magpakumbaba. Nakuha po. Sikreto. Yan, idagdag niyo yan. The secret of successful intercessor. Mapapansin ninyo, nag-i-English na si Pastor. Nagapit na lumating si Prophet. Nagpa-practice na. Amen po nga. Kailangan natin makasabay sa mga English. The secret of powerful intercessor. Be humble. Amen po nga. Be serious. Humble. Tama. Okay. Kahit na siya anak ng Diyos, saan ba tayo? Sa verse 8. Ulitin natin yung 7. Tapos na. Amen. Parang maikli yung napili kong ituturo eh. Pero malaman po ito. Verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa ito. Kaya pala maikli yung pinili ko kasi sabi ni Pastor, magpa-practice daw. Yun. Kaya inisip ko, maikli yung ituturo ko. Kaso nauna na yung practice, amen po ba? Ayan. Verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos Amen. na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Kamatayan spiritual po yan. Nakiusap ng Panginoong Jesus na patatagin siya sa mga pinagdaraanan dito sa mundo. Sana huwag siyang matukso, huwag siyang magawa ng kasalanan. Nakiusap po siya. Patatagin siya. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Verse 8. Kahit na siya'y anak ng Diyos, ito na po yan. Yan po yung sasabi kong malaman po itong turo ito kahit maikli. Tandaan po ninyo ito. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Nakuha po ninyo. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Gusto mo talagang makasunod? Papasok yung pagtitiis. Amen po ba? Amen. Amen. Yung gusto mo nang magnakaw, kaso
nandiyan na siya yung banal na Santong Espiritu, magtitiis ka na hindi magnakaw. Amen po. Yung gustong-gusto mo na dati, marami po sa atin naninigarilyo. Gustong-gusto mo nang tumikim, puli, ng sigarilyo. At alam natin ang sigarilyo, winawasak niya ang templo ng Diyos, itong katawan natin. Amen. Kaya po sa kasalanan. Amen po. Amen. Gusto mo na tumikim muli kasi parang naglalaway ka na, naamoy mo yung uso, parang ang sarap-sarap mo rin tumikim. Ngayon, dyan papasok yung pagtitiis. Amen po ba? Amen. Pagtitiis. Gusto nating makasunod, dyan papasok. Pagtitiis, pagtitiis, pagtitiis. Yan ang natuklasan ng ating Panginoong Yesus nung nabuhay siya dito sa mundong ito. Ulitin natin. Kahit na siya anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Natuklasan ng ating Panginoong Yesus ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen po ba? Amen. Nagtitiis. Ako po rin yun. Amen. Di ba? Amen. Maraming kasalanan na pwedeng maiwasan kung ikaw ay magtitiis lang. Pero kung hindi mo kayang sipirin yung sarili mo, hindi ka makapagtiis, magagawa mo talaga. Kaya papasok, hindi ka makasunod. Pero kung masusupil mo yung sarili mo, pinagtitiisan mo, papasok, pagsunod. Mahirap po bang unawain? Madali lang po. Amen po. Ito na. Papasok ko sa controversial na issue ng body of Christ. Verse 9. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan. Ako po ninyo, usapang kaligtasan. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan. Amen po. Walang hanggang kaligtasan ng ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Sino may walang hanggang kaligtasan? Yung mga Amen. nakuha po. Amen. Controversial po ito. Itong binasa po natin ito. Controversial. Sa panahon po natin ngayon, huwag po tayong paliligaw. Huwag po tayong paliligaw. Amen. Kung mayroon kang banal na Santong Espiritu, ito ang tama. Amen po. Amen. Walang Kristiyano na masuwayin. Amen. Baguhin natin. Walang totoong Kristiyano na masuwayin. Ang totoong Kristiyano masunurin. Amen. Tinapunin nyo ha. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan. At nang siya'y maging ganap, ulit-ulitin po natin, at nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi. Sino yung naging ganap? Ang Panginoong Yesus. Kasi nga, natuklasan niya ang pagsunod ay pagtitiis. Nagtiis siya na nagtiis. Wala talaga siyang nagawang kasalanan. Madali po kaya yun. Madali po kaya yun. Pero nagtiis po ang Panginoong Yesus. Parang-alang sa atin. Nakupunin niyo, kung walang Panginoong Yesus na nagtiis, wala sanang pagtubos sa kasalanan natin. Pero, ginawa niya eh. Alang-alang sa sangkataon, magtiis ako, tiis. Tapos ngayon, ang dali lang natin gumawa ng kasalanan. Alam natin ang pagkapako ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa kasalanan natin. Gawa pa rin tayo ng gawa ng kasalanan. Pero kung pinapahalagaan mo, ina-appreciate mo yung ginawa ng Panginoong Yesus nung nabuhay siya dito sa lupa, imagine, kung lalawakan mo ang imahinasyon mo, ganun pala ang ginawa ng Panginoong Yesus nung nabuhay siya dito. Nagtiis siya na nagtiis, alang-alang sa ka, para matubos ako. Kung alam mo lang, kung marunong ka mag-appreciate, hindi ka manhid. Amen po. Kung marunong ka mag-appreciate sa ginawa ng Panginoong Yesus,
hindi ka manhid. Napakadali lang sana ang talikuran ng kasalanan. Ngayon nalalaman mo, ang Panginoong Jesus pala, nagtiis na nagtiis para maging karapat dapat na handog. Tapos ngayon, ang dali-dali ko lang lapastanganin yung kanyang dugo. Hinahamon ko po kayo, basahin po ninyo ang buong aklat ng Hebreo. Napakaganda po. Amen. Okay. Verse 9, at nang siya'y maging ganap, ibig sabihin ganap, wala talagang naging kasalanan. Amen. At nang siya'y naging ganap, siya ang naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Take note po, lahat ng masunurin sa Kanya. Lahat ng masunurin sa Kanya. Lahat ng masunurin sa Kanya. Yun po ang nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Nakuha po ninyo. Kaya nga sa ulit-ulit lang natin, sa huling panahon, marami talagang itataboy. Amen po ba? Amen. Marami talagang itataboy. Masasama ang inyong magawa, hindi po kayo kilala. Kasi hindi naman talaga naging masunurin. Amen po. Amen. Ang totoong may banal na santong espiritu na tinanggap, tutubo sa kanya yun. Magiging masunurin siya. Nakuha po ninyo. Amen. At nilinawin natin, hindi po tayo saved by works. Saved by grace po tayo. Amen. Wala pong tao na kayang perpikin ang kautusan ng Diyos. Nakuha po. Wala pong tao na nabuhay sa lupa. Ang Panginoong Jesus lang po. Amen. Amen. Maliban sa Panginoong Jesus, wala na po. Lahat na po, bumagsak na po. Amen. Ngayon, dahil bumagsak, kailangan natin ng Savior. Amen. Nakuha po ninyo, Savior. Kahit sikapin mo, buong buhay mo masunod ng kalooban ng Diyos, hindi mo kaya. Pero nagsusumikap ka. Amen. Sa kabila ng pagsusumikap mo, may nagawa ka, bagsak ka, diyan papasok ang Savior. Saved by grace. Pinapasa ka ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Pinapasa ka niya. Nakuha po ninyo, hindi po lingid sa Panginoong Jesus yung pagsusumikap mo na makasunod. Kaya nga masunurin. Kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Nakuha po ninyo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, pumili po kayo ng mga guro na hindi kayo papakampantihin sa sitwasyon nyo na makasalanan. Kundi pumili kayo ng guro na tuturuan kayong tumalikod sa kasalanan. Amen po ba? Mag-ingat po tayo. Sabi po sa Biblia, sa huling panahon, maraming magsisiltang mula ang propeta, mula ang guro. Ngayon, meron naman pong palatandaan na binigay ang Diyos sa atin, ang Panginoong Jesus. Sabi niya, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, sa kanilang mga gawa. Nakuha po ninyo. Amen po ba? Ngayon, ang church na hindi nagtuturo ng pagtalikod sa kasalanan, mamumunga kaya yun ng mabuting tao. Common sense lang po. Kasi sinasabi, ligtas ka na, ligtas ka na, ligtas ka na. Tapos hindi nagtuturo, tumalikod sa kasalanan. Mamumunga kaya yun ng mabuting tao. Mamumunga kaya yun ng mabuting gawa. Kaya kumanap po kayo ng guro nang ituturo sa inyo sumunod kay Kristo. Ibig sabihin, tumalikod sa kasalanan. Amen po. Okay. Verse 9, sarap ulitin.
At nang siya'y maging ganap, siya ang worship team. At nang siya'y maging ganap, ang Panginoong Jesus po yun, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan. Paganda pa ako, di ba? Walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Hallelujah. Sana po'y maging malinaw po sa body of Christ po yan. Sa ating lahat dito, yung mga kapatid po kay Kristo. Gusto talaga natin makatanggap ng tunay na kaligtasan. Maging masunurin po tayo kay Kristo. Hindi po kay Pastor Mark, hindi kay Kristo. Ibig sabihin, kapag wala, sinabi kong hindi kay Pastor Mark, kapag hindi na si Kristo ang iniuutos ko, itinuturo ko, huwag po kayo sumunod sa akin. Amen. Pero kapag si Kristo naman po ang tinuturo ko, inuutos ko, common sense lang po. Amen po ba? Amen. Common sense lang. Turo ni Kristo yan, susundin ko yan. Amen. Ako po ninyo. Amen. Verse 10, ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Hallelujah. Nawa po ay meron tayong tunan kahit may plig. Hallelujah. Sige, dagdagan natin. Harapan. Verse, atras po tayo. Atras. Hebreo 3:18. Amen. Okay. Pwede i-connect na. Sige. Hebreo 3:18. Para mas lalong mapagdiinan yung topic natin ngayon. Buti naalala ko. Andiyan na po kayo? Amen. Atas lang po tayo. Amen. Hebreo 3:18. Sabi dyan, at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Ulitin po natin. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Ulitin ko po. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Amen. Nakuha po ninyo. Ulitin natin para mas maganda, mas magmantsa sa utak natin, maukit sa puso natin. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Verse 19, maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hallelujah. Dahil sa kawalan ng pananampalataya, anong bunga noon? Ayaw sumunod. Kung may pananampalataya ka, dyan papasok yung pagsunod. Nakuha po ninyo. Dito rin po sa Hebreo, yung topic na yun. Amen po ba? Si Abraham, dahil may pananampalataya, hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang anak. Amen po ba? Amen. Si Noe, dahil may pananampalataya, hindi siya nagdalawang isip na gumawa ng barko. Amen po ba? Amen. Ang tunay na may pananampalataya, gumagawa, Amen. hindi gumagawa. Amen po ba? Amen. Amen po. Hindi lang, ibig sabihin ng gumagawa, yung sinasabi mo lang may pananampalataya ka, pero wala ka naman ginagawa. Amen po. Nakuha po ninyo. Amen. Babo. May natutunan po. Amen. Kaya kung kinikilim natin, tayo Kristiyano, tayo may pananampalataya, makita ang tunay na pagsunod. Tumutubo yung banal na santong espiritu na naitanim sa atin. Hindi lang siya basta naitanim lang. Amen po ba? Amen. Tumutubo yan, nagliliwanag. Amen. Amen po ba? Minsan kasi naitanim yan sa atin, nangungusap na sa atin, ayaw naman natin pakunggan siya. Amen.
Nakuha po ninyo. Kaya nga maraming itataboy. Nakuha po ninyo. Amen. Nung tinanggap natin ang banal na Santo Espiritu, nagkaroon tayo ng mga kaloob. Ako po, Amen. kakaya na magpagaling, kakaya na magturo, kakaya na magpalayas ng demonyo, magsalita iba't ibang wika. Kaloob po yan. Amen. Magagamit natin para lumago tayo sa pananampalataya. Amen. Pero yung mga kaloob na yan, minsan inabuso ng mga tao. Amen po. Amen. Inabuso. Kung naging kampante ngayon yung tao, nakakapagpagaling ako, ligtas ako. Nakapagpalayas ako ng demonyo, ligtas ako. Hindi po ba? Sino ba yung alagad ni Kristo na tuwang-tuwa siya nang bumalik? Panginoon, nakapagpagaling kami, nakapagpalayas kami, ganyan. Sabi niya yung Panginoon Jesus, huwag ka niyang matuwa. Matuwa ka dahil nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, pwedeng nakakapagpagaling ka, pwedeng nakakapagpalayas ka, hindi naman pala nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bakit? Nakapagpagaling ka nga, ang mga gawa mo masama. Nakapagpalayas ka ng demonyo, ang gawa mo masama. Nakakapangaral ka ng Bible. Di ba? Dapat sa kabila ng mga gift na naibigay sa iyo, nandun ang makita ang mabubuting gawa. Amen po ba? Amen. Makita po sa buhay natin si Kristo. Amen po ba? Si Kristo, nung nagpapagaling siya, wala siyang ginagawang masama. Nung nagpapalaya siya ng demonyo, wala siyang ginagawang masama. Nakuha po ninyo pagkakaiba. Amen. Nung itataboy sa huling panahon, compare sa ugali ni Kristo. Nakuha po ninyo. Madali lang pumunuan yan. Amen po ba? Amen. Kaya ang tinuturo po natin tularan si Kristo. Tularan si Kristo. Amen po ba? Amen. Ugalayin natin yung ugali po ni Kristo. Kristo. At kapag katuruan ni Kristo, ang tinutukan mo, malabo kang maliligaw. Amen po. Amen. Marabo tayong maligaw. Ako po ninyo. Amen. Kasi si Kristo, hindi talaga tayo ililigaw. Hindi tayo ililigaw ng Kristo. Nung bumaba siya dito sa lupa, hindi lang siya natulog, hindi lang siya nagtambay-tambay, nagturo po siya. Alaman natin kung ano yung itinuro niya. Gawain natin. Yun yung ilawan natin. Daanan natin. Amen. Papuntang ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen po ba? Okay. Glory to God po. Amen. Sige po, inanyahan ko po tayo natin lumapit sa banal po natin Panginoon. Nawa po ang ating pagtaas ng kamay, tanda ng ating pagsuko sa ating mahal na Diyos. Sa'yo na po kami lumalapit po. Sa banal ng presensya po kami lumalapit sa iyo. Magsilapit po tayo. Ating taas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon.
Hangat ko na lagi mamalagi sa presensya mo. Minsan pa lahat ng kababaihan mo. Sa presensya mo. Hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Minsan pa without instrument sa presensya mo. Sa presensya mo. Panginoon Jesus, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko. Minsan po patitaas po natin ang ating kamay. Pagsuko Sa buong buhay ko, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Minsan pa mga boses ng kalalakihan sa pagtaas. sa pagtaas ng mga kamay ko. Ang pagtaas ng aming kamay bilang tanda po ng pagsubok at pagpapasakot sa iyo. Isinusuko po namin, Panginoon, lahat ng aming naraan, Hangat ko lang lagi lahat ng aming iniisip, bigat ng aming dinadala sa iyo po namin sinusuko. Minsan pagkababae
suko ng buong buhay ko. Hanggat walang lagi lumalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hanggat walang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hanggat walang laging mamalagi sa presensya mo. Hanggat walang laging mamalagi sa presensya mo. Hanggat walang laging mamalagi sa presensya mo. Sige po, minsan pa po tayong manalangin. Kung may maaalala po kayong mga mahal niyo sa buhay, ipanalangin po natin sa gabing ito. O Diyos na buhay, banal at makapangyarihang Diyos, tunay nga po Panginoon na nandyan ka sa iyong trono, nandito po kami sa ibaba, isa lamang po kaming tapakan sa iyong mga paa. Sino po kami o Diyos upang iyong bigyang pansin? Sino po kami Panginoon upang iyong pahalagahan? Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, muli po kaming nakatatayo, nakaluluhod, muli po kaming nakapaglilingkod. Tunay nga po Panginoon na lahat ng bagay na meron kami ay tunay nga po Panginoon na utang na loob namin sa iyo, at dahil po doon nakapaglilingkod kami ng bukal sa aming mga puso. O Diyos, salamat po minsan pa sa iyong kagandahang loob, sa iyong mabubuting gawa sa amin, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, sa iyong walang sawang pag-unawa, sa iyong mahabang pasensya sa amin. O Diyos, tunay nga po Panginoon, tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na huwag kaming mag-atubiling lumapit sa trono mo, aming Diyos na buhay. Doon po namin makakamta ng iyong awa at kahabagan. Dalangin po namin, O Diyos, sa gabing ito, kung nakikita niyo man po, O Diyos, na may karumihan ang aming mga puso, ang aming mga isip. Kung may nagagawa po kami, O Diyos, na hindi nakalulugod sa iyong harapan, tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita ito sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin na ito'y hindi maging hadlang upang pakinggan mo ang aming mga samot dalangin. Lord, sa gabi pong ito, nagpapasalamat kami na sa buong maghapon wala po kaming sakit at karamdaman. Malulusog po kami, O Diyos. Nakahihinga po kami ng maluwag at patuloy po, O Diyos, nakalalakad ang aming mga paa. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo pinakikita sa amin, na patuloy niyo po kaming ginagabayan, pinapatnubayan. Tunay nga po, Panginoon, tulad ng iyong pangakong binitiwan, na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man. Patuloy po namin nakikita yung nararanasan. Hindi kami nagkukulang sa pagkain. Hindi kami, O Diyos, nagkukulang sa malinis na inumin. Hindi po kami, O Diyos, nagkukulang sa aming mga susuotin. Bagkus, O Diyos, binibigyan mo kami ng aming daranting na hindi namin pinagpagalan. Tunay nga po, Panginoon, na sa mga bagay na ito dapat namin i-appreciate ang pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito. Minsan pang pinaalala mo sa amin na ang tanda ng pagsunod ay pagtitiis, O Diyos.
Dalangin po namin na patuloy niyo po kami bigyan ng lakas, bigyan ng katatagan sa pagtiis, sa pagtitiis sa daigdig na ito, O Diyos na makasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, katulad ng Panginoong Hesukristo ay maging ganap ang aming pananampalataya. Dalangin namin, O Diyos, na maabutan mo po kami, na patuloy na naglilinis ng aming mga kasuotan. Patuloy po, Panginoon, nagpapasakop ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po sa gabing ito, sa patuloy pong paggamit po sa buhay ni Pastor Mark, na patuloy pong binubuhusan siya ng masaganang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo, na kung ano po ang kailangan ng kanyang mga tupa na salita mo ay patuloy mo pong nire-reveal sa kanya. Dalangin po namin, O Diyos, sa patuloy niyo pong proteksyonan ang kanyang buong sambahayan sa lahat ng kanyang ginagawa. Dalangin po namin, O Diyos, sa patuloy mo po siyang pagpalain sa anumang kanyang idinadalangin sa iyo araw at gabi. Alam po namin, O Diyos, ang sakripisyo niya at alam mo pong nakikita mo po yan, O Diyos. Dalangin din po namin, O God, sa gabing ito, si Prophetess Josebina na nasa ibang bansa. Lord, dalangin po namin na patuloy po siyang gamitin mightily sa lugar na yun, O Diyos. Dalangin namin na maranasan ng bansang yun ang iyong masaganang pagpapala. Ang pagtanggap po nila sa iyong lingkod ay ang pagtanggap nila sa iyo, O Diyos. Dalangin po namin na maranasan nila ang banal na presensya kung parang naranasan namin. Dalangin po namin, O Diyos, na ang lugar na yun, Panginoon, ay maraming maligtas. Dalangin po namin, O Diyos, maraming mabuksan na pangunawa, mabuksan ng spiritual na pandinig, spiritual na puso, O Diyos, ang sagayin po, Panginoon. Ang pagpunta niya po doon ay maraming kaluluwa ang tatanggap sa iyong anak na si Jesucristo. Dalangin po namin, Panginoon, proteksyonan niyo po ang iyong lingkod, ang kanyang buong mga kasama. Dalangin po namin na provide niyo po ang lahat ng kanilang pangailangan, lalong-lalo na po, Panginoon, ang kanilang seguridad. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na kagalakan sa kanyang puso at patuloy po, Panginoon, na kagalakan sa pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po mag-multiply ang IPRM, O God. Hindi lamang po dahil nais namin na dumami, kundi nais po namin marami ang makatanggap ng biyaya mong kaligtasan sa bawat isa sa amin. Ganyan po, O Diyos, nadalangin namin ang nalalapit na 3rd year anniversary ng United in Christ. Katulad nga po, Panginoon, ay binigay mo sa amin na salitang unstoppable. Tunay nga po, Panginoon, na hindi ka mapipigilan sa United in Christ, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong i-provide ang lahat ng pangangailangan at nananalig at nananampalataya po kami, Panginoon, na hindi po kami magkukulang. At alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang nagbigay sa amin ng karunungan at kaalaman, at Ikaw po, Panginoon, papahayag na yung kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, na proteksyonan niyo po kami. Dalangin po, Panginoon, namin simula po sa worship team hanggang sa buong team po, Panginoon, na gagamitin mo sa anniversary. Dalangin po namin, O Diyos, na ibuhos niyo po sa amin ang ibanal na presensya ng sagayin po, Panginoon. Mapuno po kami ng iyong mga karunungan at kaalaman at ng sagayin po, Panginoon. Kami naman po ang makapagbahagi sa mga a-attend, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na proteksyonan niyo po kami. Simula pa po, Panginoon, sa umaga hanggang sa matapos ang gawain. Ganyan din po nawa, O Diyos. Dinadalangin namin na maraming tao ang darating. Nagsabihin po, Panginoon, maraming makapakinig ng iyong banal na salita. Panginoon, dinadalangin po namin ang patuloy na panahon, ang patuloy po, O Diyos, na sa araw ng bukas, ang mga naghahanap buhay, patuloy po namin dinadalangin ang proteksyon niyo po sa kanila. Katulad ng araw-araw nilang nararanasan na dapat po nilang ipagpasalamat, na binibigyan niyo po sila ng lakas, ng karunungan at ang patuloy na proteksyon hanggang sila'y makauwi. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo po silang mapagkatiwalaan at pagkatiwalaan pa ng iyong mga pagpapala. Dalangin po namin, O Diyos, sa gabing ito, ang patuloy na proteksyon niyo po sa amin, ang masagana mong kapayapaan sa amin na ibuhos niyo po, O Diyos. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Kristo, hallelujah. Muli po Ama, aking po tinataas sa lahat ng mga tao at pinagkatiwanan po sa akin upang pinalagaan ang spiritual ang Diyos, dinagdahan ko patuloy silang paggabayan ng banal po Santong Espiritu dahil patuloy po siyang paturuan ng kanilang gagawin ng tama. Ang Diyos, lahat ng kanilang desisyon sa buhay ay nakaayon sa inyo pong salita, nakaayon po sa aming Panginoong Jesucristo. Ang Diyos, nilalang po, bigyan niyo po ng pabor ang mga taong ito sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang Diyos, makikita po nila ang pagsama po ninyo sa kanilang buhay, ang kapayapaan po na nagmumula sa inyo ay sumaka nila. Ang Diyos, papayapain niyo po sila sa kahit anong sitwasyon ng kanilang buhay, sila po ay magiging masaya. Amen. Ang Diyos, kayo po magiging kalakasan ng mga taong ito. Ang Diyos, turuan niyo po sila sa inyo po nila hanapin ang tunay na kalagayahan, hindi sa mga bagay sa mundo ito. Amen. Ang Diyos, turuan niyo po na ingatan niyo po man. Ingatan niyo po sila kahit saan po sila pumaroon sa lahat ng uri ng disgrasya. Ang Diyos, ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng mga sakit karamdaman na malala, na malakas magpahirap, magpabaon ng utang. Ang Diyos, ilayo niyo po ang mga taong ito. Ang Diyos, na po, ituro niyo po sa kanila ang mga paraan na maiiwasan nila ang mga sakit karamdaman, maiiwasan nila ang mga kagipitan sa buhay. Ang Diyos, buhay po ang inyong salita. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and your righteousness, and all these things shall be added unto us, unto you. Ang Diyos, ituro niyo po sa mga taong ito ang inyong salitang ito. Makita nila ang inyong pangako ay totoo. Ang Diyos, bigyan niyo po sila ng katatagan na magawa ang inyong pong salitang ito. Ang Diyos, dalangin po, napagpalain niyo pong mahawakan ng kanilang mga kamay. Ang Diyos, sa aming pag-iiwa-hiwalay ngayon sa gabing ito, bigyan niyo po kami ng mahimbing na tulog. Mangusap po kayo sa aming mga panaginip. Amen. Hallelujah. Dalangin po sa pag-isip ko namin sa bukas na darating. Dalangin ko po kapayapaan po nagmula sa inyo. Ang aming mga kami. Ang Diyos, makita po sa aming kilos, sa aming pag-iisip, sa aming salita, ang inyong kapangyarihan. Pag-iwanag po nawa sa amin si Kristo na inyo po kami. Salamat po. Ito po ang aking dalangin ng aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak po sa Jesus. Amen. God bless Abraham. God bless United in Christ. God bless Mother of Christ. God bless us. To God be all the glory.